The alliance between the United States and the Philippines is strong and continues to adapt to meet future challenges. The alliance between the United States and the Philippines is firmly rooted and founded on our shared values. Our alliance remains strong and continues to adapt to meet future challenges, Secretary of the U.S. Department of Defense (DoD) said Mark Esper on Tuesday. Esper discussed various interests and security issues together with his colleague from the Philippines, Secretary of the Department of National Defense (DND), Delfin Lorenzana at Camp Aguinaldo, Quezon City. During the meeting, he reaffirmed Washington's commitment to the 1951 Philippine Mutual Defense Agreement that applies to the entire Pacific region including the South China Sea. It is very important that we stand together to safeguard freedom of navigation and excess flight and legal use of the sea. The United States rejects any country's efforts to use force or intimidation to advance its national interests at the expense of others, Esper added. Also, the head of the DoD said the two countries must continue to work closely together to uphold the security and prosperity experienced by the alliance in the past 70 years. Esper also stated that cooperation in the security sector between the U.S. and the Philippines remains an important part of the defense relations between the two countries. He cited the example of Philippine Pacific Eagle operation, which he said continued to succeed against all other forms of security intruders that could harm the country. We stand shoulder to shoulder with the armed forces of the Philippines (AFP) in the security sector. The United States remains committed to supporting the Philippines' ongoing efforts to maintain security stability in the region, Esper added. The head of DoD said that he also discussed with Lorenzana a number of other fields to strengthen defense cooperation, including helping to modernize the AFP and improve maritime security of the country and domain awareness. We look forward to practicing air and maritime patrols in the future to improve our interoperability and to demonstrate our commitment to upholding international rules and norms that have been around for a long time. We also discuss opportunities to enhance our joint military exercises, to strengthen awareness of cybersecurity and to improve defense infrastructure for further implementation of the Enhanced Defense Cooperation Agreement, he added. Esper said he was also very pleased with the results of Tuesday's meeting, adding that the U.S. alliance with the Philippines was crucial for the security and stability of the Indo-Pacific, which was their priority region. I am confident that as we continue to work closely together, we will face challenges in the future and maintain the results that have been achieved by our two countries with difficulty, he said. Meanwhile, Lorenzana said that more than 70 years of friendship between the U.S. and Philippine defense companies continued to grow stronger despite some setbacks between overall bilateral relations. He, however, said things like that were normal in any partnership, and even so, defense relations between the two countries had been proven to last for years. The Philippines and the U.S. have shared a long history that spans more than 70 years as friends, partners and allies. And those years of cooperation have stretched in the fields of political, economic and socio-cultural relations. In our relations, including, among others, between our defense companies, continue to grow stronger, Lorenzana said. Esper left the U.S. last week to attend the 51st Republic of Korea U.S. Security Consultation meeting before heading to Thailand to participate in the ASEAN Defense Ministers Plus meeting. After his visit to the Philippines, the U.S. Secretary of Defense will continue to Vietnam to discuss the regional security environment and how to further enhance defense relations between the two countries. Ang alyansa sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ay malakas at patuloy na umaangkop upang matugunan ang mga hamon sa hinaharap. Ang alyansa sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ay matatag na nakaugat at itinatag sa aming ibinahagi at ibinahaging halaga.
Ang ating alyansa ay nananatiling matatag at patuloy na umaangkop upang matugunan ang mga hamon sa hinaharap, sabi ng kalihim ng US Department of Defense (DoD) na si Mark Esper on Martes. Pinag-usapan ni Esper ang iba't ibang mga interes at mga issue sa seguridad kasama ang kanyang kasamahan mula sa Pilipinas. Kalihim ng Department of National Defense (DND), Delfin Lorenzana sa Camp Aguinaldo, Quezon City, sa pagpupulong. Kinumpirma niya ang pangako ng Washington sa 1951 Philippine Mutual Defense Agreement na naaangkop sa buong Pacific region kabilang ang South China Sea. Napakahalaga na tumayo tayong magkasama upang protektahan ang kalayaan sa pag-navigate at labis na paglipad at legal na paggamit ng dagat. Tinanggihan ng Estados Unidos ang anumang pagsisikap ng bansa na gumamit ng puwersa o pananakot upang isulong ang pambansang interes sa gastos ng iba, dagdag ni Esper. Gayon din, sinabi ng pinuno ng DoD na ang dalawang bansa ay dapat na patuloy na gumana ng magkasama upang mapanatili ang seguridad at kasaganaan na naranasan ng alyansa sa nakalipas na 70 taon. Sinabi rin ni Esper na ang kooperasyon sa sektor ng seguridad sa pagitan ng US at Pilipinas ay nananatiling mahalagang bahagi ng relasyon sa pagtatanggol sa pagitan ng dalawang bansa. Nabanggit niya ang halimbawa ng Philippine Pacific Eagle Operation na sinabi niya na patuloy na nagtagumpay laban sa lahat ng iba pang mga anyo ng mga panghihimasok sa seguridad na maaaring makapinsala sa bansa. Tumayo kami sa balikat kasama ang Armed Forces of the Philippines, AFP, sa security sector. Ang Estados Unidos ay nananatiling nakatuon sa pagsuporta sa patuloy na pagsisikap ng Pilipinas upang mapanatili ang katatagan ng seguridad sa rehiyon, dagdag pa ni Esper. Sinabi ng pinuno ng DoD na nakipag-usap din siya kay Lorenzana ng ilang iba pang mga larangan upang palakasin ang kooperasyong depensa kabilangan pagtulong upang gawing makabago ang AFP at pagbutihin ang seguridad ng maritime ng bansa sa kamalayan ng domain. Inaasahan namin ang pagsasanay sa hangin at maritime patrol sa hinaharap upang mapagbuti ang aming interoperability at upang ipakita ang aming pangako sa pagtataguyod ng mga panuntunan at pamantayan sa lipunan ng mahabang panahon. Talakayin din namin ang mga pagkakataon upang mapahusay ang aming pinagsamang militar na pagsasanay upang palakasin kamalayan ng seguridad sa cyber at pagbutihin ng infrastructure para sa karagdagang pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, dagdag niya. Sinabi ni Esper na nasisiyahan din siya sa mga resulta ng pulong ng Martes. Idinagdag na ang alyansa ng US sa Pilipinas ay mahalaga para sa seguridad at katatagan ng Indo-Pasipiko na kanilang prioridad na rehiyon. Tiwala ako na habang patuloy tayong nagtatrabaho ng magkasama, haharapin natin ang mga hamon sa hinaharap at mapanatili ang mga resulta na nakamit ng aming dalawang bansa na may kahirapan, aniya. Samantala, sinabi ni Lorenzana na higit sa 70 taon ng pagkakaibigan sa pagitan ng US at mga kumpanya ng depensa ng Pilipinas ay patuloy na lumalakas kahit na may ilang mga pagkalugi sa pagitan ng pangkalahatang bilateral na relasyon. Gayunman, sinabi niya na ang mga bagay na ganyan ay normal sa anumang pakikipagtulungan at kahit na ang mga ugnayan sa pagtatanggol sa pagitan ng dalawang bansa ay napatunayan ng huling taon. Ang Pilipinas at US ay nagbahagi ng isang mahabang kasaysayan na sumasaklaw sa higit sa 70 taon bilang mga kaibigan, kasosyo at mga kaalyado. At ang mga taong pakikipagtulungan na ito ay natagpuan sa larangan ng pampulitika, pang-ekonomiya at sosyo-kultural na relasyon sa ating mga relasyon kabilang ang, bukod sa iba pa, sa pagitan ng aming mga kumpanya ng depensa ay patuloy na lumalakas, ani Lorenzana. Si Esper ay umalis sa US noong nakaraang linggo upang dumalo sa ika-51 Republika ng Korea-US Security Consultation Meeting bago magtungo sa Thailand upang lumahok sa ASEAN Defense Ministro Plus meeting, matapos ang kanyang pagbisita sa Pilipinas.
Ang kalihim ng depensa ng Estados Unidos ay magpapatuloy sa Vietnam upang talakayin ang kapaligiran ng seguridad sa rehiyon at kung paano pa mapahusay ang relasyon sa pagtatanggol sa pagitan ng dalawang bansa.